Ang problema nito, kumakalampag yung tab sa body, umahampas siya. Yan, yung nagiging dahilan ng pagkapunit ng beloset natin. Masyado na siyang malambot. Maraming technician na nag-vlog na nito, nag-tutor na pagka ganito daw ang problema, palitan lang daw ng goma, okay na, palitan ng spring. Maraming sinasabi kung anong gagawin patungkol dyan sa spring tsaka yung kanyang goma. Ito yung dahilan ng pagkalampag na konting damit lang yung gusto niyang ilagay mo, pero merong kaso na kahit wala nang damit, kumakalampag pa rin o mahampas dun sa body. Maraming mapapanood na tutorial na ginagawa dito, nilalagyan ng goma yung spring. Ang original talaga niyan, meron talaga siyang goma. Ang problema, wala yung ganito na paglutas. So kailangan yung gomang yan, meron siyang katuwang yung ating tali. Kasi kahit may goma yan, pagliko ng spring yan o paglalaro ng spring, baliwala yung goma, kaya kailangan nating lagyan ito. Itong taling to, cable tie ang gamit ko, yung mag-hold dun sa spring tsaka dun sa goma. Kasi kung walang tali, baliwala, kahit meron siyang goma, nalalaro pa rin yung spring dun sa goma. Hindi katulad ng metaling ganito, hindi gumagalaw yung spring dun sa goma. Kaya pagka nalagyan na natin ng tali, tumitigas yung pinaka spring. Bali ang maglalaro na lang sa kanya yung baba, yun ang magdadala dun sa spin motor natin tsaka sa tab. Yan, so matigas siya, hindi katulad nung wala pa siyang tali. Kahit meron siyang goma, malambot, kaya mong baliin. So yan yung kulang, kailangan may tali. Hindi pwede na hindi natin to gagawin, kasi kung napunit na niya yung belo, okay, malakas halimbawa yung motor mo, malakas yung capacitor mo, bago yung belo set mo, pero pag hindi mo to ginawa, magtataka ka na lang bakit ganun pa rin, kumakalampag pa rin o humahampas pa rin yung tab sa body ng washing o body ng single tab ng dryer. So malaking tulong yung tali. Ang trabaho ng taling yan, kumapit yung spring sa goma. Kasi kung goma lang tsaka spring, masyadong malambot. Tingnan nyo to, malaking bagay na nalagyan natin ng tali. Kahit itulak mo yan, hindi na siya katulad ng dati. Maliit lang yung kain ng kanyang paglalaro. So yan yung isa sa modelo ng ating washing na to. Maraming modelo ng washing na twin tab, ganito yung problema. Kahit yung single tab, ganito pa rin nangyayari. Testing natin, after natin na malagyan ng support yung pinakagoma. Yan, wala tayong maririnig na kalampag. Pino lang yung kanyang ikot. Okay. So yan yung isang paraan na hindi na napunan. Kaya pinunuan ko na malagyan pa yung pinakahuling paraan.
Ito pa yung isa na modelo. Ito naman yung Panasonic na kulay green. Yan, napakalambot. Sobrang lambot niya. Bali, punit na rin yung kanyang goma. Wala ring tali. Kaya pagka nilagyan mo ng ng damit, para kang para kang naghahalo ng hindi talaga pino yung ikot ng tab. Pati yung yung ikot niya apektado, mahina. Kasi nga humahampas yung yung pinakatab dun sa body. Sobrang lambot na nung ng spring. So ang gagawin natin dito, babalik natin yung napunit na goma. Tapos lalagyan natin din ng tali. Katulad din ng ginawa natin do sa naunang video o isang modelo ng washing. Iba-ibang modelo, iba-ibang pangalan, mapapansin nyo na merong goma yung spring, pero bihira ring makita na 3 o 4 yung pinakatali. Minsan makikita nyo lang dun sa baba lang, meron lang siyang isang tali. Hindi ko alam kung sinasadya ba na hindi talian o tinatalian man isa lang o kaya dalawa. Pagka ganito yung tanggap ko, hindi ako nag-iisip na hindi ko matatapos kasi alam ko na yung gagawin. Kaya yung mga bagito o baguhan pa lang na hindi pa nakaka-encounter ng ganito, malimit kasi sa sa group na sinalihan ko, may nagtatanong palagi na paano daw gagawin doon sa humahampas yung tab sa body. O kaya mahinang umikot, yung konting damit lang ang gusto niyang ilagay. Pag puno na o kalahati yung damit, ayaw nang umikot, humahampas na yung kumakalampag na siya. So ito yung yung dahilan kung bakit sobrang sobrang lambot ng spring kung wala siyang katuang na goma at saka na tali. Kahit nga doble niyang gomang yan, walang silbi din. Pag inalis mo yung tali, kahit bago pa yung belo mo, wala din. Ito pa ang isa, Whirlpool. Ganun din ang problema. Nabubuwisit na yung may-ari. Mas malakas pa daw yung yung kalampag kaysa sa bunganga niya. Ganun din yung problema. Kapag ka ikaw ay baguhan pa lang at madalas mo itong ma-encounter tapos hindi mo pa alam yung gagawin, ngayong napanood mo na yung video, so lahat ng dadating na problemang ganito, ito lang ang gagawin mo. 3 hanggang 4 na tali, okay na yan. Bali titigas na yung spring na yan. Pag naglagay naman tayo ng ganitong tali, hindi naman totally, hindi na yan gagalaw. Siyempre maglalaro pa rin yan. Kasi hindi naman natin natalian yung pinakapuno sa ilalim. Yung sa ilalim kasi dyan, yung dapat lang na magbigay ng galaw doon sa yung pinakailalim lang ang dapat na magbigay ng pinakagalaw ng motor assembly. Ito pa ang isa,
Panasonic din, ganun din ang problema. Panasonic blue ito, yung kaninang nauna Panasonic na kulay green, ito naman blue. Same lang ang ano nito, ang itsura ng makina niya, pati yung spring ganun din. Yan, punit na yung belo nito, kaya mapapansin nyo yung motor niya, yan, sobrang kalug na. Mapapansin nyo na namumuti, ibig sabihin yung sabon tumatagas na dyan kasi punit na yung belo. Dahilan ng pagkapunit, yan nga, sobrang lambot na kasi wala na yung goma. Ito, bali ano na, tulaw na, nagkagutay-gutay na. Kaya kahit anong gawin mo dyan na pagpapalakas ng halimbawa capacitor, tinaas mo, hindi rin makukuha yan dun sa capacitor. Bagong bili mo yung belo, ganun pa rin. Bagong bili yung motor mo, ganun pa rin. Tapos nilagyan mo nga yan ng goma, ganun pa rin, kumakalampag pa rin. So kailangan talaga lagyan mo ng tali para tumigas yung spring. Sobrang lambot, oh. Hindi naman dapat ganito yung ano niya, yung laro. Okay lang na maglaro basta hindi ganito kalaki yung ano. Talagang hindi tituno yung ano dito, yung tab mo. Ihahampas talaga nito sa body yung tab. Mabuti meron akong mga naitatabi na goma para ipampalit natin. Sa pagre-repair, hindi ako namang problema. Marami kasi akong nakatagong pyesa. Okay, ito ang ilalagay natin. Okay, lalagyan ko para matapos na yung trabaho. Tali natin. Mas maganda na ginagamit ditong cable tie yung medyo mataba. Naubusan lang ako kaya ito ang ginagamit ko. Nagdoble nga ako gawa ng wala nga tayong stock, naubusan. Malimit na to na problema sa Panasonic. Kasi mataas yung nito, yung pinaka shafting ng tab. Yung mga single, mas madaling gawin o trabahuin kasi konti lang ang bubuksan mo. Pag ganitong twin tab, medyo may kahirapan ng pagre-repair nito kasi pati yung pang ibabaw, lalo na kung magpapalit ka ng belo. Yung pinaka frame natin, kakalasin mo pa yon. Yan, tingnan yung ang diferensya, matigas.
So hindi babalagbag yung pinaka-tab natin. Yung patungkol sa napunit na belo nito, may video para doon, meron tayong ginawa na para sa sa belo set natin, kung paano siya papalitan o i-restore. Dapat bang palitan o i-restore na? So panoorin nyo lang yung video para dun po sa sa belo set. Ayan, nakaisa na naman tayo na trouble ulit, para marami kayong matutunan na hindi nyo pa mga nai-encounter.